Tingnan mo kapatid namerwisyo sila dahil tumira sila sa akin ng essentially walang bayad dahil sinoli ko rin yung down payment nila na 1.5. Matapos ko silang paalisin dahil nagdala sila ng gulo. Pero mukhang nakarma ata sila. May nilang record sa barangay kung saan pinapaalis sila. Ito pagyayaring paghakot ay tinetestiguhan ni Porok. Maraming salamat sa iyo, Porok. Nagsimula ang lahat ng may grupo ng mga kabataan. Ay siya kabataan, 27 years old. Yung isang couple, yung kapatid ng lalaki doon sa couple, at yung jowa niyang buntis. Nag-down sila sa akin ng 1.5 out of the 4,500 na halaga ng aking renta. At pagkatapos nun, magbabayad daw sila ng April 20. Dumating sila ng April 11. Naging magulo sila rito. Nagdadala sila ng mga kabataang minor de edad na naulinigan ko, hindi ko sinasabing truth ito, na tila baga mga children in conflict with the law, mga CICL, at kung sino-sino pang minor de edad. Nagamit nila yun bilang utusan, tagaluto, tagabili ng sigarilyo at mga kailangan nila, tagabuhat ng gamit, hanggang siya nagkaroon ng riot nung birthday ng babae. Pinayagan ko mag-inom, pero nang gulo, naglatag hanggang sa hinabol sila ng patalim dahil mga lasing na nagkakalat-kalat pa dyan, naghanap ng away sa labas. Sumugod yung ex-wife nung isa sa kanila at yung palang girlfriend nung isa sa mga border ko na buntis, ang nakabuntis, Muslim. Ako po ay pumagitna sa riot na i-safety ko yung mga border ko, bali 4 sila. Ulitin ko, yung couple na 27 anyos, yung kapatid nila na dati raw TMB sa Olongapo, at yung buntis na tangay na ng mga Muslim. Simula nung gabing yun, at sa dami ng violation na ginawa nila, napakaingay, napakakasat, at sabi pa nung border ko na nasa ibang bahay, nasa ibang kwarto, ay may mga milagrong ginagawa sa CR itong mga batang ito, itong mga taong ito. Dala-dalawa ang pumapasok sa CR at nagpapatay ng ilaw. At sa trouble na nilagay nila, nanganib ang buhay ko, nagulong ang komunidad. Hindi na makatulog yung ibang border kong matitino. Nagdesisyon akong palayasin sila. Hindi ko sila pinalayas ng gabing yon. Sabi ko, April 20 na kayo umalis. Hindi ko nakukunin yung balance nyo. O umalis na lang kayo. By April 23, I realized di sila aalis dahil every time kinakausap ko yung mga lalaki ng usapang lalaki, i-message ako nung babae. Itong mga to, nagbayad ng... Sasabihin ko sa iyo yung sistema ng kanilang sindikato. Yung babae ang parang leader. Gagamitin niya yung pagkababae niya para asarin ka. Sanay sa litigation to, sanay sa gulo. At gagamitin nila yung mga bata na parang private army. Di ko alam ngayon kung sila ba ay gumagamit ng illegal na gamot, pinagbabawal na droga. Pero may mga pictures ako ng pinaghihinalaan ko. And at the same time, napakagulo nila. Nagdadala ng gulo. Napakababoy pa ng bahay. Sa awa ng Diyos, by April 22 ng gabi, nagpunta ako sa barangay, nag-blatter ako, file ako ng blatter report kasama yung border kong si Ate Weng at yung jowa ko. April 23, yung palugit na alam kong nung gabi na yon na ayaw nila umalis. Sa awa ng Diyos, nakumbinsin ko yung barangay na samahan ako. Kasi kahit saan mo tignan, wala na silang legal right manirahan sa akin sapagkat nagastos na nila yung 1.5 na ginamit nila, pati yung kuryente. Nagdala sila ng gulo. Sila ay nag-violate sa palisiya sa house rules ng aking paupahan. Kailangan ko na silang paalisin. Sa barangay, bumalik ako ng 23, may mga nagmumungkahi na padaanin mo muna sa lupon. Tatagal pa. Alam magpatagal nito mga taong to at ginagamit nila yung strength in numbers. Marami sila. May mga kabataan silang loko-loko.
at may babae. Sanay sa gulo. At hindi ko alam kung anong illegal pa yung ginagawa nila rito. So, sa awa ng Diyos, nagmilagro ang Diyos, pumayag ang barangay na samahan kami. Yun nga lang, isang komento lang, sana bawat barangay maraming mga mobil. Sinuwerte kami na pabalik yung mobil, bumalik kami sa barangay, sinamahan kami ng barangay, BPAT. Complaint, blatter number 202 kami. 201 yung nakalagay pero actually it's written sa blatter report as 202. Sinamahan nila kami at nagtagumpay kaming mapaalis sila. Pinangakuan ko yung barangay na kapag binaliktad kayo nitong mga loko-lokong to, hindi ko hahayaan na maperwisyo kayo, pagtatanggol ko kayo. Sa abot ng aking makakaya. Another commentary lamang, yung mga public officers natin na ginagawa yung tama, sana suportahan natin at hindi mabaliktad pa. Ginagawa na nga yung tama, mabaliktad rin pa. At para wala nang salita, alam ko yung modus nila, sinoli ko na rin yung 1.5 nila para wala na talaga silang anumang right dito sa bahay na ito. Lesson learned, nalugi man ako magbabayad ng kuryente yung kinonsumo nila, tubig na kinonsumo nila, nababay pa nila yung bahay ko, nanganib pa ang buhay ko at ng mga tao rito. Papasalamat lang ako sa Diyos at sa mga members ng BPAT ng Barangay Santa Rita. Ang video na to ay ginawa ko para warningan lahat tayo na mag-ingat. At hindi lang yon. Bilang isang landlord tayo magkakamali at magkakamali pa rin. Hindi natin lubos na makikilala kung sino mangungupahan sa atin. Subalit, nagpapasalamat ako sa komunidad rito. Yung purok dito nagmalasakit na mag-witness para sa akin nung kinukuha na nila yung gamit nila. Ang komunidad, ang mga tambay dito tumulong sa akin para harangin yung riot. Lesson learned, tulungan natin yung kapwa natin sa komunidad. Dahil kahit inis ka pa dyan, naaangasan ka sa taong yan, mas mapeperwisyo ang komunidad nyo pag nagdala yan ng mga taong manggugulo lang sa komunidad nyo. Always look after your brother. Always look after your kabarangay. Lagi nyo gawin yung tama. Yun ang mensahe ng video na ito. Maraming salamat sa inyo at mag-iingat kayo lagi. Itong sindikato na ito, di ko alam yung mga network nila ng mga minor de edad na tumatakas o mga nakapatay na. Nalaya pa rin. Something has to be done with the Juvenile Welfare Act. Yung mga kriminal na bata, dapat yan may sariling kulungan. Nagdurusa, nagbabago, nakakulong. Hindi sila dapat integrated sa community dahil kakasangkapanin lang sila ng mga sindikato. Maraming salamat po.